Diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa pagsasabing hindi ito umano marunong maging presidente. Isiniwalat din ng bise kung kailan niya napagtantong hindi na maayos ang kanilang relasyon ng Pangulo. Inilahad din ni Duterte ang mga pangako raw sa kanya ni Marcos na hindi tinupad, kabilang ang paggamit ng presidential chopper pauwi ng Davao. I do that, so I just imagined myself cutting his head. Cut his head. So na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Ang imagination mo, sinasakal mo na yung tao. And then I said, this is over. Sa ganyan daw napagtanto ni VP Sara Duterte na hindi na maganda ang relasyon nila ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari raw yan nang dumalo siya sa isang graduation ceremony kasama ng Pangulo. Ayon sa bise, masama ang pakiramdam niya noong araw na iyon at na-trigger siya sa naging interaksyon ng Pangulo at ng isang graduating student. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya, why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. Sa panayam ng media kanina kay VP Sara, diretsahan na ang pagbatikos niya sa Pangulo. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko doon. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko. Sumagot din ang Vice Presidente sa naging tugon ni Pangulong Marcos nang sabihin ni VP Sara na hindi sila magkaibigan. I always thought that we were, but maybe I was deceived. Pwede ba, pag nakita niyo siya, sabihan niyo siya, alam niyo, don't ever mention her name or say na I was deceived by her, ganyan. Para hindi tayo nagganito ba? Muling sabi ng Vice Presidente, siya raw ang nagamit umano ng mga Marcos para manalo kay dating Vice President Leni Robredo noong 2022 presidential elections. Nagamit. Yes, clear naman yun. Tinanong ko, bakit ako? And then she said, matatalo kami ni Leni kung hindi mo dalhon ang mga Bisaya. So, of course, ginamit nila ako para manalo sila. I am here sitting down today to tell everyone. They needed me. I don't need them. Inungkat ng bise ang ilang pinangako raw sa kanya ng Pangulo matapos silang manalo. Partikular ang kasunduan daw nilang payagan siyang gamitin ang presidential chopper para magbalikan sa Davao at makasama ang kanyang mga anak. Hindi na natupad yun. Isang beses sinabihan ko siya. Sabi ko, pwede ba sabihan mo yung 250? Kasi ako ang priority. Hindi ikaw. Kasi yan yung usapan natin. Kasi naiintindihan mo, di ba, na meron akong maliliit na anak. Kasi sinabi siya, do I have to tell them? Na semi-British accent. And I said, of course. Kasi presidente ka, ikaw magsabi. So, hindi na. So, I said, okay. This is, some form of insincerity. Ngayon, siya raw ang target ng mga pag-atake, bagamat wala siyang sinabing pangalan kung sino ang nasa likod nito. Ako, ginatira ko nila kada adlaw. I am a subject of a Mega Millions PR attack. I am a subject of a House Committee hearing. Sa dami raw ng mga pag-atake sa kanya, may nasabi raw siya minsan sa kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sa isang group chat. Tungkol ito sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na sa pamagitan ni dating Pangulong Duterte ay naihimlay sa libingan ng mga bayani. Isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako doon, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan doon sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. May binitiwan din siyang alegasyon kay House Speaker Martin Romualdez. Si Martin talaga is an embarrassment for the Philippines in the global stage. Imagine nyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Romualdez. Sinikap din namin makuha ang panig ng Malacanang sa mga sinabi ni VP Sara ukol sa Pangulo pero hindi raw sila maglalabas ng pahayag ayon kay Acting PCO Secretary Cesar Chavez. Kahapon, inusisa ng House Committee on Good Government ang ukol sa 16 million pesos na ginastos sa mga safe house ng OVP noong 2022 sa loob ng 11 araw gamit ang confidential funds. Ang sabi ni VP Sara, ibinigay naman nila sa COA ang kailangan dokumento. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinabmit namin yon. Ang hirap daw sa komite, wala namang tinatanggap na paliwanag mula sa COA. Ginagamit lang daw ang pagdinig para hanapan siya ng kasong pang-impeachment.